Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Handa ka na bang magpahinga? Bago natin tahakin ang mundo ng ating kwento, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maliit na bagay, pero napakalaking tulong para makagawa pa tayo ng mga kwento na magpapakalma at magpapatulog sa iyo gabi-gabi. Maraming salamat sa inyong suporta. Ipikit mo na ang iyong mga mata at hayaang dahan-dahan kang yakapin ng katahimikan ng gabi. Sa bawat paghinga mo, mararamdaman mong lumuluwag ang bigat ng katawan at ang isip mo'y unti-unting nagiging magaan. Parang mga ulap na dahan-dahang dumadaloy sa kalangitan. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang kwento na puno ng hiwaga at liwanag. Isang alamat na nagmula pa sa mga sinaunang panahon, ang alamat ng bulalakaw. Isang kwento ng pag-asa, ng pangarap, at ng ningning na bumababa mula sa langit upang magbigay liwanag sa mga puso. Kaya't humiga ka ng komportable, damhin ang malamig na hangin ng gabi, at hayaang dalhin ka ng aking tinig sa isang tahimik na paglalakbay. Sa paanan ng isang mataas na bundok, may isang nayon na payapa at tila nakatago sa bisig ng kalikasan. Hindi ito malaki, ngunit sapat upang masabing tahanan ng mga taong kontento na sa simpleng pamumuhay. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, at sa tuwing dumarating ang gabi, ang kanilang mga bintana ay nagiging parang maliliit na bituin na nagkikislapan sa gitna ng dilim. Sa nayong iyon naninirahan ang isang batang babae na ang pangalan ay Lira. Tahimik siyang bata. May malalalim na mata na laging nakatingin sa langit tuwing sasapit ang gabi. Habang ang iba ay natutulog na, siya ay nakaupo sa may banig sa kanilang bakuran. Nakatingala, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Para kay Lira, ang bawat bituin ay may dalang lihim at ang kanilang liwanag ay parang mga kwentong binubulong sa sino mang handang makinig. Ang hangin sa baryo ay laging banayad. Kapag bumubulong ang mga dahon ng puno ng mangga, tila ba inaawitan ng lahat ng mga batang nakahimlay sa kanilang duyan. Ang ilog na dumadaloy malapit sa nayon ay kumakanta ng tuloy-tuloy na awit ng tubig. Malamig, mahaba, at nakakakalma. Ang mga kuliglig naman ay parang orkestra sa dilim. Ang kanilang mga huni ay nagsisilbing kumpas ng katahimikan. Si Lira ay paboritong makinig sa mga kwento ng kanyang ina bago matulog. Ngunit higit niyang minahal ang mga sandali ng pagtingin sa kalangitan. Madalas niyang itanong sa kanyang sarili, ano kaya ang nasa likod ng mga bituin? Ano kaya ang lihim na itinatago ng kalangitan? Minsan, dumaan ang kanyang lolo at nakita siyang nakatingala sa langit. Ngumiti ito at sinabing, Lira, huwag mong hayaang masayang ang iyong mga mata sa kalangitan lamang. Ngunit, kung sa bituin ka nakakakita ng ginhawa, hayaan mo silang maging kaibigan mo sa gabi. Mula noon, lalo pang naging masidhi ang pagmamahal ni Lira sa mga bituin. Alam niyang hindi basta liwanag lamang ang mga ito. Para sa kanya, ang mga bituin ay gabay, parang mga matang nagbabantay, at parang mga pangarap na malapit ng abutin. Ang buong baryo ay may isang matandang paniniwala na sa tuwing lilitaw ang isang bulalakaw, ito ay tanda ng pag-asa. Ang sabi ng matatanda, ang bulalakaw ay hindi lamang basta bituin na nahulog, kundi isang biyayang ibinababa ng langit upang pakinggan ang mga dalisay na hiling ng tao. Kaya't sa tuwing may nakakakita ng bulalakaw, ang lahat ay nagdarasal at humihiling ng taimtim, umaasang maririnig sila ng kalangitan. Ngunit si Lira, kahit na bata pa, ay hindi humihiling para sa sarili. Sa tuwing makikita niya ang bulalakaw, ang dasal niya
ay para sa kanyang baryo na walang magutom, na laging may sapat na ulan para sa mga pananim, at na laging ligtas ang lahat mula sa sakuna. Gabi-gabi, ang kanyang puso ay tila humuhuni ng parehong panalangin, at sa bawat bulong niya sa hangin, nakikiayon ng katahimikan ng gabi, ang malamig na simoy, ang mabagal na paglipas ng oras, at ang mapusyaw na kislap ng buwan. Sa mga gabing iyon, tila ba ang buong kalikasan ay nakikibahagi sa kanyang mga pangarap. Ang damo ay yumuyuko sa marahang ihip ng hangin, ang mga alon sa ilog ay sumasayaw sa ilalim ng buwan, at ang mga alitaptap ay kumikislap-kislap na parang mga bituin na bumaba sa lupa upang samahan siya. Bago pumikit si Lira upang matulog, madalas niyang ibulong, "Kung totoo ang bulalakaw, sana isang gabi ay makita ko siya ng malapitan. Hindi para humiling para sa akin, kundi para sa lahat ng mahal ko." At sa kanyang banayad na panalangin, unti-unti siyang napapapikit. Inaalalayan ng huni ng kuliglig at ng malamig na yakap ng gabi. Sa kanyang pag-idlip, ang mga bituin sa langit ay patuloy na nagbabantay. Tila ba may iniingatang pangako. Isang pangakong darating ang gabing makikilala niya mismo, ang mahiwagang bulalakaw. Kinabukasan, habang ang mga manok ay masiglang tumitilaok at ang araw ay marahang sumisilip mula sa likod ng bundok, nagising si Lira na puno ng pananabik. Naisip niya muli ang mga bituin na kanyang pinagmasdan kagabi at ang kanyang munting panalangin bago siya nakatulog. Habang humihigop siya ng mainit na salabat na inihanda ng kanyang ina, sumagi sa kanyang isip ang matandang kilala sa kanilang baryo, si Lakang Doro, ang albularyo at tagapagsalaysay ng mga alamat. Si Lakang Doro ay isang matanda na halos kasing tanda na ng mga puno ng akasya sa baryo. Puting-puti ang kanyang buhok at balbas, at ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng liwanag na kayang sumilip sa mga lihim ng nakaraan. Nakaupo siya palagi sa harap ng kanyang maliit na kubo. May hawak na baston na yari sa kahoy ng narra. Doon siya madalas lapitan ng mga tao upang magpagamot, magtanong ng payo, o di kaya ay makinig ng kwento. Lumapit si Lira sa matanda, mahinhin ang kanyang mga hakbang, habang ang kanyang puso ay puno ng kuryosidad. Pagdating niya, ngumiti si Lakang Doro at agad na nagsalita. Para bang alam na niya ang dahilan ng pagbisita ng bata. "Ah, Lira, muli na naman kitang nakikitang nakatitig sa langit kagabi," anang matanda, habang marahang hinahaplos ang kanyang balbas. "Opo, Lolo Doro," sagot ni Lira, nakayukong parang nahihiya. "Gusto ko lang po talagang maintindihan kung bakit napakaganda ng mga bituin at kung totoo nga po ba ang kwento tungkol sa bulalakaw." Napangiti ang matanda. Ang kanyang tinig ay banayad, mabagal, at parang dumadaloy na ilog na nakapapawi ng pagod. "Ah, ang bulalakaw," wika niya. Hindi lahat ay naniniwala. Ngunit matagal nang itinuturo ng ating mga ninuno na ang bulalakaw ay hindi basta apoy na nahuhulog mula sa kalangitan. Ito'y isang sugo, isang biyaya na bumababa upang pakinggan ang mga hiling na galing sa pusong busilak. Napakurap si Lira habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. "Busilak, Lolo?" tanong niya. "Oo, Iha," sagot ni Lakang Doro. "Busilak. Malinis. Walang halong kasakiman. Ang bulalakaw ay nakikinig lamang sa mga hiling na hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. Kapag ang isang tao'y humiling para sa yaman, para sa kapangyarihan, o para lamang sa pansariling kasiyahan, ang bulalakaw ay nagiging abo. Naglalaho ito sa hangin, at ang taong iyon ay naiiwan na may pusong hungkag." Tahimik na nakinig si Lira
habang marahang hinihigop ng hangin ang mga salita ng matanda. Ang kanyang isip ay tila lumilipad sa imahinasyon ng isang bulalakaw na kumikislap, bumababa, at nagiging gabay ng mga tao. Nagpatuloy ang albularyo, nakatingala sa langit, na para bang kausap niya mismo ang mga bituin. May isang alamat na lagi kong isinasalaysay, Lira. Matagal na, may isang batang babae na katulad mo, maamo, tahimik, at puno ng pagmamahal sa kanyang baryo. Tuwing gabi, siya rin ay nananalangin sa ilalim ng mga bituin. At isang gabi, bumaba ang bulalakaw sa harap niya. Hindi siya humiling ng kahit anong bagay para sa sarili niya. Ang kanyang hiling ay para sa kanyang nayon, na magkaroon sila ng ani, ng ulan, at ng kapayapaan. At dahil doon, tinupad ng bulalakaw ang kanyang kahilingan. Ngunit, alam mo ba kung ano ang tunay na iniwan ng bulalakaw sa kanyang puso? Po, tanong ni Lira, halos pabulong, para bang ayaw niyang guluhin ang kalmadong kwento. Pag-asa, sagot nila kang Doro, sabay pikit ng kanyang mga mata. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi pag-asa. Sapagkat iyan ang pinakamahalaga. Ang apoy ng bulalakaw ay nagiging ilaw sa puso ng taong may dalisay na hangarin. At ang ilaw na iyon ay hindi kailanman namamatay. Habang nakikinig si Lira, ramdam niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang boses nila kang Doro ay parang himig ng duyat, nakapapawi ng lahat ng kaba. Ang bawat salitang binibitawan ng matanda ay parang bulong ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng antok, marahan siyang nagtanong muli, Lakang Doro, makikita ko po kaya ang bulalakaw? Ngumiti ang matanda at sa kanyang mga mata ay tila sumayaw ang mga bituin. Makikita mo, Lira, ngunit hindi sa oras na iyong nais, kundi sa oras na ikaw ay handa. Sapagkat ang bulalakaw ay hindi hinahanap. Ito'y kusang lumalapit sa pusong bukas at tapat. Sa gabing iyon, muling tumingala si Lira sa kalangitan. Habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, muling bumalot sa kanya ang katahimikan. Ang huni ng mga kuliglig ay tila kwento na ipinagpapatuloy, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng payapang awit. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang liwanag na kumikislap, isang bulalakaw na dahan-dahang bumababa, parang pag-asa na dumarating sa tamang panahon. Dumating ang gabi na tila mas tahimik kaysa sa mga nakasanayan ni Lira. Ang hangin ay banayad, ang mga kuliglig ay may mahinang kumpas ng kanilang awit, at ang buwan ay nakatago sa manipis na ulap. Para bang ang buong kalangitan ay may itinatagong lihim na naghihintay lamang ng tamang oras upang ipakita. Habang nakaupo si Lira sa may bakuran, nakatitig siya sa malawak na kalangitan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bawat bituin na tila sumasayaw sa dilim. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang nararamdaman. May kung anong pintig sa kanyang dibdib. May kasabihang hindi niya maipaliwanag. Para bang may paparating. Habang marahang lumilipas ang mga oras, bigla niyang napansin ang isang kakaibang liwanag sa malayo. Sa simula, akala niya'y isa lamang itong bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang ang liwanag ay kumikilos. Dahan-dahan itong dumudula sa langit. Nag-iiwan ng bakas na tila apoy na kulay ginto at bughaw. Napatayo si Lira. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa liwanag na iyon. Bulalakaw. Mahina niyang bulong. Halos hindi lumalabas sa kanyang labi. Ang bulalakaw ay tila dumadaan sa kalangitan na parang isang ilaw na gumuguhit sa dilim. Ang kanyang buntot na mahaba
ay nagmistulang sinulid ng liwanag na nakalaylay mula sa langit. At sa bawat tibok ng puso ni Lyra, palapit ng palapit ang liwanag. Hindi lamang ito isang panandaliang kislap na mawawala agad. Ang bulalakaw na ito'y parang may layunin, may direksyong tinatahak. Bumaba ang bulalakaw sa may bundok, sa direksyon ng kagubatan na madalas puntahan ng mga bata tuwing tag-araw. Ngunit ngayong gabi, ang kagubatan ay balot ng dilim at katahimikan. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Lyra ang kakaibang tawag. Para bang ang bulalakaw ay humihingi ng kanyang presensya, inaanyayahan siyang lapitan ito. Nagpasya siyang sundan ang liwanag. Marahan siyang naglakad palabas ng kanilang bakuran. Dumaan sa makitid na daang tinutubuan ng damo. Ang kanyang mga paa ay tila inaakay ng malamig na simoy ng hangin, at ang paligid ay tila sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Ang mga alitaptap ay kumislap-kislap na para bang nagsisilbing gabay sa kanyang daraanan. Habang papalapit siya sa paanan ng bundok, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang enerhiya mula sa liwanag. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, nakapapawi ito ng lahat ng kaba. Parang awit ng ina na umaaliw sa isang batang antok na antok. Ang bulalakaw ay tila may sariling tinig, hindi malinaw, ngunit sapat upang maramdaman ni Lyra na siya ay tinatawag. Pagdating niya sa isang malawak na bahagi ng kagubatan, napahinto siya. Nandoon, sa gitna ng damuhan, nakalatag ang isang bilog na liwanag, parang kristal na umiilaw. May banayad na pintig na tila pusong tumitibok. Ang kulay nito'y hindi lamang ginto o bughaw, kundi halo ng lahat ng kulay ng bahaghari na dahan-dahang nagsasayaw. Si Lyra ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang kanyang hininga ay mabagal, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkamangha. Bulalakaw, muling bulong niya, ngayong mas malinaw at may halong paggalang. At sa sandaling iyon, narinig niya ang isang tinig, mahina, malambing, parang bulong ng hangin na dumadaan sa kanyang tenga. Bata, huwag kang matakot. Ako ang bulalakaw. Dumating ako upang marinig ang iyong hiling. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Hindi niya akalaing magsasalita ang liwanag. Ngunit imbes na matakot, naaramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang puso ay tila niyayakap ng liwanag. Pinapawi ang lahat ng pagdududa. Lumapit siya, marahan, hanggang sa siya'y nakatayo na mismo sa harap ng bulalakaw. Ang liwanag ay hindi mainit. Sa halip, ito'y malamig at banayad, parang sinag ng buwan na dumadampi sa balat. Ang paligid ay tila tumigil. Wala nang huni ng kuliglig. Wala nang hangin. Tanging ang tibok ng bulalakaw at ang pintig ng kanyang puso ang naririnig. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Halos pabulong. Dahil ang iyong puso ay dalisay. Sagot ng bulalakaw. Matagal ko nang naririnig ang iyong mga panalangin. Ang iyong mga hiling ay hindi para sa iyong sarili, kundi para sa iyong baryo. Kaya't ako'y bumaba upang pakinggan ka mismo. Napatulala si Lyra. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting bumangon ang matagal na niyang dasal. Isang hiling na lagi niyang inuusal bago siya matulog. Sa gabing iyon, sa ilalim ng kumikislap na kalangitan, nakatayo si Lyra sa harap ng bulalakaw, isang batang inosente, puno ng pag-asa, at handang ibulong ang kanyang dalisay na kahilingan. Nakatayo si Lyra sa harap ng bulalakaw. Ang kanyang maliit na katawan ay nababalot ng liwanag na tila yakap ng kalangitan. Hindi siya makapaniwala na ang bagay na kanyang pinapangarap lamang tuwing gabi ay narito ngayon, nakikipag-usap, nakikinig.
Ang kanyang hininga ay mabagal, halos pabulong, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkamangha. Bata, muling nagsalita ang bulalakaw. Ang tinig nito'y malambing at banayad na parang simoy ng hangin. Huwag kang matakot. Ang gabi ay para sa mga pusong may dalang pag-asa. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong hiling? Sandaling natahimik si Lira. Sa kanyang murang isip, marami siyang maaaring hingin. Maaari siyang humiling ng bagong damit, ng masarap na pagkain, o kahit laruan na matagal na niyang inaasam. Ngunit ang kanyang puso, mula noon pa man, ay laging kumakata ng hiling na hindi lamang para sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binitawan ang mga salitang matagal na niyang tinatago sa kanyang dibdib. Bulalakaw, ang hiling ko po ay hindi para sa akin. Ang hiling ko ay para sa aming baryo. Sana po ay laging magkaroon ng masaganang ani ang aming mga magsasaka upang walang magutom na bata. Sana po ay maging malinis at masagana ang aming ilog upang lahat ay may tubig na maiinom. At higit sa lahat, sana po ay manatiling payapa ang aming baryo na walang sakuna, walang gutom, at lahat ay nagmamahalan. Habang sinasabi ni Lira ang mga salitang iyon, tila ba ang paligid ay nakikinig. Ang mga puno ay yumuko na parang nakikisang-ayon. Ang hangin ay dumaang marahan, humahaplos sa kanyang pisngi, para bang pumupuri sa kanyang dalisay na puso. Ang ilaw ng bulalakaw ay lalong lumakas, at ang kulay nito ay nagbago. Mula sa payak na ginto ay naging halo ng bughaw, berde, at puti, na tila ba sumasayaw sa himpapawid. Isang hiling na hindi makasarili. Sagot ng bulalakaw. Ang tinig nito'y puno ng saya at lambing. Iyan ang pinakamasarap pakinggan ng langit. Dahan-dahang lumapit ang liwanag at dumampi sa kamay ni Lira. Hindi ito mainit, kundi malamig at nakapapawi ng lahat ng pagod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lira na parang may apoy na sumisindi sa kanyang puso. Hindi nasusunog, kundi nagbibigay ng init at lakas. Ang iyong hiling ay narinig, wika ng bulalakaw. Ngunit tandaan, bata, ang mahika ng bulalakaw ay hindi sa liwanag na aking dala, kundi sa kabutihang itinatago ng iyong puso. Ang hiling mo'y matutupad, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kabutihang iyon na ibinabahagi mo sa iba. Unti-unting pumatak ang luha sa mga mata ni Lira. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng kaligayahan at pag-asa. Napayuko siya, sabay bulong. Maraming salamat po. At sa kanyang pagyuko, tila ba marahang niyakap siya ng bulalakaw sa pamamagitan ng liwanag. Ang buong paligid ay nagmistulang dagat ng bituin, at ang katahimikan ng gabi ay naging musika ng kapayapaan. Ang kanyang dibdib ay magaan, at ang kanyang isipan ay parang tinatangay ng banayad na hangin. Habang tumatagal, unti-unting nagbago ang liwanag ng bulalakaw. Mula sa matingkad na kislap, ito'y naging dahan-dahan, hanggang sa ito'y unti-unting naglaho sa hangin, naiwan lamang ang banayad na sinag sa paligid ni Lira. Ngunit kahit nawala na ang bulalakaw, naramdaman ni Lira na ang liwanag nito ay nanatili sa kanyang puso. Umupo siya sa damuhan, nakatingala sa langit na ngayon ay puno ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at kapayapaan. Para bang ang bawat bituin ay ngumiti sa kanya, sumasang-ayon sa kanyang hiling, at nagsasabing, "Narinig ka namin, bata. Narinig ka ng kalangitan." Dahan-dahan siyang pumikit, pinapakinggan ang mahina, ngunit maaliwalas na huni ng gabi. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang tinig ng bulalakaw. Ang mahika ay nasa kabutihan ng iyong puso. At sa mga salitang iyon,
nadama ni Lyra ang matinding kapanatagan. Sa gabing iyon, habang ang buong baryo ay natutulog, si Lyra ay nakahimlay sa damuhan, binabantayan ng mga bituin. Hindi niya alam kung paano mangyayari ang katuparan ng kanyang hiling, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang lahat ay magiging maayos, sapagkat ang kanyang panalangin ay inialay hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. At sa kanyang pagidlip, ang kalangitan ay tila kumikislap ng mas maliwanag. Parang libo-libong bulalakaw ang nagbabantay, nagbubulong ng parehong salita: pag-asa, pag-ibig, kapayapaan. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nakatingala ang mga tao sa langit. Tuwing dapit hapon, umaasa silang makakita muli ng liwanag na iniwan ng bulalakaw. Ang mga bata ay nagkukwento sa isa't isa kung paano nila narinig ang malamig ngunit nakakaaliw na bulong ng bituin noong gabi ng paglipad nito. Ang matatanda naman ay nagsimulang magturo ng bagong paniniwala na ang liwanag mula sa kalangitan ay tanda ng pag-asa at bagong simula. Isang gabi nang tahimik na ang buong baryo at tanging mga kuliglig at alon ng hangin ang maririnig, muling sumilay ang kakaibang ningning mula sa kalangitan. Hindi ito kasing lakas ng unang pagdaan ng bulalakaw, ngunit sapat para gumising sa mga puso ng tao. Parang paalala na hindi sila iniwan ng bituin, kundi nagbabantay lamang mula sa malayo. Sa gitna ng bukirin, nagtipon ang lahat. Hawak-hawak nila ang mga lamparang gawa sa bao at mga kandila na may ilaw na kumikislap. Gayong alam nilang hindi kayang tumbasan nito ang ningning ng bulalakaw. Ngunit sa gabing iyon, tila nagsanib ang mga maliliit na ilaw ng tao at ang liwanag ng kalangitan. Sa kanilang damdamin, parang naging isa sila sa himig ng mga bituin. Mula sa katahimikan, may isang matanda ang nagsalita. Ang bulalakaw ay hindi lamang dumaan para magbigay ng liwanag. Dumaan ito upang ipaalala sa atin na nasa loob natin ang liwanag na iyon. Hindi natin kailangang hintayin lagi ang langit dahil dala-dala natin ang apoy ng pag-asa at pagkakaisa. Tahimik na nakinig ang lahat at sa mga mata ng bawat isa ay may bakas ng pag-unawa. Totoo nga, hindi lamang sila dapat umasa sa biyaya mula sa kalangitan. Ang tunay na alamat ng bulalakaw ay ang pagbabagong dulot nito sa kanilang pagkatao, ang pagtuturo ng pagkakaisa, pag-ibig, at pagtitiwala sa sarili. Kinabukasan, nagsimula silang magtulungan. Ang mga magsasaka ay nagani ng magkakasama. Ang mga mangingisda ay nagbahagi ng kanilang huli. At ang mga bata ay natutong magbigay at hindi lamang humingi. Ang baryo ay napuno ng kasiyahan at ang dating takot ay napalitan ng kapayapaan. At mula noon, tuwing makikita nila ang bulalakaw sa gabi ng kalinawan, alam nilang ito'y paalala lamang na sila mismo ang liwanag ng isa't isa. Habang dahan-dahan nang humihimbing ang buong baryo, ang mga tao ay natutong ngumiti at yakapin ang katahimikan. Sa kanilang pagtulog, alam nilang hindi sila nag-iisa dahil ang liwanag ng bulalakaw ay patuloy na naglalakbay, hindi lang sa langit, kundi sa kanilang mga puso. Ngayon, tapos na ang ating paglalakbay sa ilalim ng mga bituin. Ang alamat ng bulalakaw ay nagturo sa atin na ang tunay na liwanag ay hindi lamang nanggagaling sa kalangitan, kundi nagmumula rin sa ating sariling puso. Habang pinipikit mo ang iyong mga mata, isipin mo na ang mga bituin sa taas ay dahan-dahang kumikindat sa iyo. Binabantayan ka habang natutulog. Hayaan mong ang iyong mga panaginip ay maging kasing ganda ng ningning ng bulalakaw
na nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Ngayon, dahan-dahan mong pakawalan ang lahat ng pagod, damhin ang katahimikan, at tulog ka na, mahimbing, payapa, at puno ng panaginip na magaan at maliwanag. Magandang gabi.